Hindi, talagang disappointed. Bakit parang lumalabas na kaaway nila ako rito? Lagot na, Mayor Magalong, hindi na nakapagtimping ibinuking si Pangulong Bongbong Marcos. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Well, ayaw ko naman paunahan ng ating presidente. No? Pero sa tingin ko meron siyang strategy says eh. Probably we have a different approach. Iba yung approach ko sa akin is immediately a third party. Pero siguro iba rin yung sa kanya. Gusto niyang i-validate lahat. Kaya siya umiikot, tinitignan niya. Alam mo, very busy talaga yung kanyang PMS eh. Nagulat nga ako na they're all over the country. Nagbabalidate sila. Tapos talagang pinupunta ni Presidente para sabi nga, nakita ko eh na he has a good grasp eh. Alam mo, pati yung mga technical terms, may dala-dala nga akong isang civil engineer na talagang isa siya sa mga nagdi-design dyan sa mga rock netting. At nung pinakita nga niya, explain niya kay Presidente na, tingnan mo sir, ito malleable to. Unlike yung mga European technology na hindi mo basta-basta sir mababali yan. Alam niya, pati yung mga terminologies, pati yung mga values, alam niya, nagulat nga ako sa kanya. So talagang siguro meron na talaga siyang knowledge and I believe meron siyang strategy. Hindi ko lang alam kung Akala nyo ba na ang mga pangyayari sa gobyerno ay basta-basta lang? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may estratehiyang mas malalim kaysa sa nakikita natin? Si Mayor Magalong mismo hindi na nakapagtimpi. Ibinunyag niya ang kanyang saloobin tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. bakit parang lumalabas na kaaway nila ako rito? Hindi niyo po ako kaaway. In fact nga ako, pinapress nga ako namin si Presidente. Huwag niyo kami tratuhin kaaway. Kaibigan niyo po kami rito sa laban ni Presidente. Laban dito sa corruption. So, huwag niyo po kami akusahan. Ito po ay ginagawa po namin dahil gusto po namin makatulong sa administrasyon po ni PBBM. Ay siguro pinakamaganda, papadala na lang namin doon sa opisina na lang niya yung mga hawak namin dokumento. Ko-consolidate na lang namin kung ganun pala. Pero sana mayroon investigating body na para hindi na namin nagagambala si Presidente. Ang daming trabaho ng ating Presidente. Ang importante dito ay mayroong investigating body. Kasi kung mga membro ng Kongreso, hindi naman sila hindi naman sila investigador. Iba kasi yung investigador dahil mayroong skill yan, may talent yan, may tradecraft yan. Kasi ang challenge dito kasi is makakuha ka ng mga ebidensya. Trabaho yun ng investigador. Hindi trabaho yun ng mambabatas. Kung ating makikita, si Mayor Magalong ay nagbitiw bilang advisor ng ICI at marami ang nagsasabi at nagbabasa na may sama ito ng loob sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka, kailangan muna nating panoorin ang mga ito. Hindi, talagang disappointed siya. Makita mo talaga eh. Tapos galit siya. At I believe the way I was assessing him, talagang he has the determination, he has the conviction. He's very much committed to make sure na before matapos yung kanyang termino, something should happen. Something should really happen na maramdaman ng taong bayan. Sa unang tingin parang may tensyon, parang may iringan. Pero kung babalikan natin ang mga salita ni Mayor Magalong, ibang kwento ang lumalabas. He has his own strategy. Probably, we have a different approach. Sabi niya, maraming naguluhan pero isipin niyo, bakit niya sinabing we're friends here? We want to help the administration of Pangulong Bongbong Marcos. Kung laban ba ito, bakit ang tono niya ay paggalang? Mayor Magalong sounds disappointed, yes. Pero he also said, I believe he has the determination, the conviction, he's very much committed. Bago matapos ang kanyang termino, may mangyayari. Nakakapanindig balahibo, di ba? Pero parang may sinusubukang ihayag, pero pinipigilan. Pero bakit niya pa rin pinupuri ang Pangulo kung talagang ibinuking niya ito? Pero kung isipin niyo ng malalim, hindi ba't ang tunay na kaalyado ay di lang papalakpak? Ang tunay na kaalyado ay magbubunyag ng kakulangan para mas lalo pang tumibay ang laban. Therefore, ang mga salitang ito ni Mayor Magalong ay hindi pag-atake. Ito'y pagsuporta. Parang sinasabi niya, Mr. President, nandito kami, tulungan mo kaming tulungan ka. Bakit kaya binanggit niya ang investigating body? Sabi niya, members of Congress are one, they are not investigators. The challenge here is to get evidence. That's of an investigator. Parang sinasabi niya na kailangan ng husay,
galing at tradecraft ng mga tunay na investigador. Pero therefore, lalong pinapatibay nito ang imahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya basta-basta kumikilos ng walang batayan. He wants to validate everything. He's around, looking around, very busy all over the country. Ngayon, naiintindihan nyo na siguro, Mayor Magalong is not exposing PBBM's weakness. He's exposing PBBM's patience and strategy. Ang Pangulo tahimik pero kumikilos. Ang mga kaalyado niya nagpapadala ng mensahe, "We are with you," pero kailangan nating higpitan ang laban. At kung ating makikita, pagkatapos na nagbitiw si Mayor Magalong sa ICI, in-interview siya sa SMNI, ngunit imbes na negatibo, positibo ang kanyang sinabi. Pakinggan pa natin ito. Kung ganito kalalim ang estratehiya ni Pangulong Bongbong Marcos, ano pa kaya ang mga susunod na hakbang bago matapos ang kanyang termino? May inaabangan ba tayong lahat? Pero isang bagay ang malinaw, hindi ito laban ni Mayor Magalong laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang laban ng administrasyon laban sa korupsyon. At kung totoo yan, therefore, masasabi natin may Pangulo tayong hindi lang basta leader, kundi strategist. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Mga kababayan, sa lahat ng usapin ng pamahalaan, may diskarte, may estratehiya, may plano. Pero alam niyo ba, maging ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Biblia, malinaw na ipinapakita na may tamang panahon ang lahat. Ecclesiastes 3 verse 1, "To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven." Oo, may panahon ng pagtatanong, may panahon ng pagsisiyasat, pero higit sa lahat, may panahon ng katarungan. At ang tunay na hustisya ay nagmumula hindi sa tao, kundi sa ating Panginoon Hesus na siyang puno ng pag-ibig, biyaya, awa at katarungan. Kung sa gobyerno kailangan natin ng isang matatag na leader, sa buhay natin kailangan natin ng tagapagligtas, kaibigan. Kaibigan, ang ating Panginoon Hesus hindi lamang leader, siya ang anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo. Lumapit ka sa Kanya, isuko mo ang bigat ng iyong puso. Sa Kanya may kapatawaran, may direksyon at may tunay na hustisya na hindi kayang ibigay ng sinumang tao o gobyerno. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito. Salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya, sa iyong awa at sa iyong katarungan. Turuan niyo po kaming magtiwala hindi lamang sa plano ng tao, kundi higit sa lahat sa plano mo. Linisin niyo po ang aming puso. Yakapin niyo po kami sa iyong kapayapaan at tulungan niyo po kaming sumunod sa aming Panginoon Hesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas na binabanggit sa John 14 verse 15, "Kung aming iniibig ang aming Panginoong Diyos, ay susundin po namin ang iyong mga utos." Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At patnubayan niyo po kami na tulungan na sundin niyo po mga kagustuhan ang inyong mga utos at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at iligtas niyo po kami sa pangalawa po ninyong pagparito. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.